Breaking news, bagong attack helicopter ng Pilipinas, dumating na. Naku China, gulat na gulat sa nangyari. Samantala, mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, nangangamba sa bagong batas umano na ipinatupad ng China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Ayon umano sa balita, ang Philippine Air Force ay nakakuha ng dalawang dagdag na T-129 attack helicopter mula sa Turkish Aerospace. Ang pag-angkat umano ng karagdagang na T-129 attack helicopter ay naglalayon umano mapalakas ang kakayahan ng Philippine Air Force sa larangan umano ng depensa at security operation. At ayon pa dito, ang T-129 attack ay isang twin-engine multi-role attack helicopter na nakilala umano sa kanyang kakayahan sa close air support at multi-purpose mission. Ito ay kilala rin sa kanyang firepower, avionics at survivability factors na nagbibigay lakas sa air defense capabilities ng isang bansa. At ayon pa dito, sa pamamagitan umano ng pag-angkat ng karagdagan na T-129 attack helicopter ay inaasahan umano mapalakas ang kakayahan ng Philippine Air Force sa pagtugon umano sa mga security challenge sa pagpapalakas umano ng kanilang air defense capability sa rehiyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang T-129 attack helicopter ay may kakayahan din umano sa araw at gabi na mission capability, target tracking, target lock on fire, unforget capability at iba pang advanced avionics features sa nagbibigay umano lakas sa air combat capabilities. At ayon pa dito, inaasahan din na magbibigay umano ng bahagi ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force at gagamitin para sa close air support, armed surveillance at reconnaissance mission. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagdagdag pa umano ng karagdagan na T-129 attack helicopter ng Philippine Air Force ay para matipinsahan ang ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa alinman sa bahagi umano na pag-aari ng Pilipinas. At ito din umano ay makakatulong sa pagprotekta ng mga teritoryo natin dyan sa may West Philippine Sea. Kaya napakaganda na ginagawa ngayon ng gobyerno na pagpapalakas umano ng kakayahan pandigma ng Pilipinas, lalo na ngayon ang modernization program na isa sa mga sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas umano ang Armed Forces of the Philippines. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sa kasalukuyan ang Philippine Air Force ay may kabuuan umanong 6 na T-129 attack helicopter mula sa Turkish Aerospace Industry. Ang pagkakaroon umano ng 6 na T-129 attack helicopter ay nagbibigay umano sa Philippine Air Force ng dagdag na kakayahan sa air defense at security operation. At ayon pa nga umano rito, ang pagkakaroon umano ng 6 na T-129 attack helicopter na inaasahan mapalakas ang Philippine Air Force sa kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga security challenge sa pagpapalakas ng kanilang air defense capabilities sa rehiyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng Philippine Air Force sa pagdagdag umano ng 2 pang T-129 attack helicopter ay upang mapalakas ang kanilang air defense capabilities at security operation sa pamamagitan umano ng pagkakaroon ng karagdagan attack helicopter. Ang Philippine Air Force ay naglalayon matugunan ang mga security challenge sa bansa at magpalakas ng kanilang kakayahan sa pagtugon umano sa mga maritime threat at territorial defense. At ayon pa dito, ang pagdagdag ng 2 pang T-129 attack helicopter ay nagbibigay umano sa Philippine Air Force ng dagdag firepower, flexibility at versatility sa kanilang air combat operation. Ito ay nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa close air support, armed reconnaissance at anti-tank warfare sa pamamagitan umano ng mga modernisasyon. Kanilang airplate, ang pagtanggap umano ng 2 advanced aircraft tulad ng T-129 attack ng Philippine Air Force ay nagpapakita ng kanilang commitment sa pagpapalakas ng kanilang air defense capabilities at pagiging handa sa anumang security challenge na kanilang kinakaharap. At ayon pa nga rito, ang pagdagdag ng 2 pang T-129 attack helicopter ay isang bahagi ng strategic plan ng Philippine Air Force upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa air combat at maprotektahan ang seguridad at soberanya ng bansa laban sa anumang mapanganib sa rehiyon. Makakatulong din umano ito na ipagtanggol ang ating mga teritoryo na pilit umano inaangkin ng China, ang ating mga teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang T-129 attack helicopter ay maaaring makatulong umano sa pagtatanggol sa West Philippine Sea dahil sa kanilang kakayahan sa air combat, maritime operation at ang mga pag-atake
At ang mga attack helicopter tulad ng T-129 attack ay mahalaga umano sa bahagi ng air defense capabilities ng isang bansa at maaring magamit sa iba't ibang uri ng misyon sa maritime security. At ayon pa dito, ang T-129 attack at iba pang mga attack helicopter ay maaring maging mahalagang asset sa pagtatanggol sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng ng kanilang kakayahan sa air combat surveillance at anti-surface warfare operation. At ito mga kababayan, napakalaking tulong ito para sa ating bansa para maprotektahan ang ating mga teritoryo, lalo na ang bansang Pilipinas sa sinumang mga dayuhan na magtangka na sakupin ang ating bansa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon sa balita, ang mga mangingisdang Pilipino ay nagpahayag ng takot sa banta ng China na ikulong ang itinuturing nitong habang ang mga dayuhan ay tumatawid sa kanilang sinasakop na lugar na hanggang 60 araw. Hiniling ni Damasco sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs ng Philippine Coast Guard at Western Command ng militar na dumalo sa susunod na regular na session sa Konseho para mabigyan linaw ang mga regulasyon ng Konseho ng China. Tayon pa nga sa nakalat nating impormasyon sa pagtukoy ng panuntunan ng China sa West Philippine Sea. Ito ay may kaugnayan sa kanilang unilateral at aggressive action sa nasabing riyon. Ang China ay nagpakita ng pangangalakal at military expansionism sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea na kung saan sila ay nangangakong pagmamay-ari ng malaking bahagi ng naturang karagatan na labag sa international na law, karapatan ng iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas. Ang panuntunan ng China sa West Philippine Sea ay bahagi ng kanilang 9-dash line na claim kung saan sa kanila ini-assert ang kanilang teritoryo sa malawak na bahagi ng South China Sea. Ito ay labag sa United Nations Convention Law of the Sea na nagbibigay ng exclusive economic zone sa bawat bansa ayon sa kanilang teritoryo. Dahil dito, ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa riyon ay patuloy na nagpapayag ng protesta at pagtutol sa pang-aagresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Ang mga panuntunan ng China ay naglalayong kontrolin ang nasabing riyon ay patuloy na sinusuri at binibigyan ng pansin ng internasyonal na committee upang mapanatili ang peace, security at freedom of navigation sa South China Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang bagong batas na sinasabi ng bansang China, ito daw ay isa na naman sa mga strategy ng China para umayaw na ang bansang Pilipinas at ibigay na lang ang teritoryo na inaangkin ng China. Subalit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at may paninindigan at hindi ibibigay kahit isang pulgada na teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Sabi talaga ito ang China mga kababayan, napakagahaman talaga sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Halos mga kalapit nitong bansa mga kababayan ay kaaway ng bansang China dahil sa pamimilit nito na pag-aangkin sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Kaya dapat lang na ipagtanggol din natin ang karapatan natin sa atin mga teritoryo na pag-aari dyan sa West Philippine Sea na hindi manaig ang kasamaan ng bansang China sa pag-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng mga kalapit nitong bansa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.